Ako si Nene. Sa aming isla, ako ang tinaguriang Queen of Diskarte. Lahat ng trabaho pinapasok ko, mula sa pag-akyak sa puno ng nyog hanggang sa paglalako ng isda. Pero dahil lumalala ang hika ni Lola, kailangan ko ng malaking pera. Kaya heto ako ngayon sa gitna ng Maynila, bit-bit ang aking bayong at ang aking tapang. Pero day 1 pa lang, kamalasan na. Habang tumatawid ako sa tapat ng isang naglalakihang gusali, isang itim na Rolls Royce ang halos humalik na sa tuhod ko. Muntik na akong maging tapa sa kalsada. Bumaba ang isang lalaking akala mo ay inukit sa marmol ang muka. Matangkad, nakasuot na daig pa ang presyo ng bahay namin at ang bango-bango. Pero nung bumuka ang bibig, Diyos ko, parang may lumabas na yelo. Sabi niya, "Stupid, are you blind? Look what you did to my car. You're getting your provincial dust all over it." Sabi niya habang tinitignan ako na parang isang basahan. Aba, uminit ang dugo ko. Sinigawan ko rin siya. "Hoy, Mr. Nasuplado, ano bang mas mahalaga? Yang pintura ng kotse mo o ang buhay ko? Tao ako, hindi ako dekorasyon sa kalsada mo." Doon nagsimula ang lahat. Nagpalitan kami ng masasamang tingin na akala mo ay may kuryenteng dumadaloy. Ang hindi ko alam, itong si Sandro Villafuerte, ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa, ay ang siyang magiging amo ko. Oo, Mare, ang hotel na a-applyan ko bilang assistant, sa kanya pala. At ang unang utos niya nang makita niya ako sa interview room, "You, clean my shoes now." Lord, kunin mo na ako. Mare, hindi ko alam kung paano ko natitiis ang lalaking ito. Isang buwan na ako sa trabaho at araw-araw parang gusto kong isubsob ang mukha ni Sandro sa kanyang mamahaling kape. Napakasungit. Wala siyang ibang alam gawin kundi mag-utos at magreklamo. Gusto niya ang kape niya saktong 85 degrees. Pag 84 lang yan, ipapatapon niya sa lababo. Pag 86 naman, sasabihin niyang sinusunog ko ang dila niya. Robot ba ang pinagsisilbihan ko o tao? Isang hapon, pinatapon niya ang lahat ng mga regalo at bulaklak na galing sa mga kliyente niya. Sabi niya, "Get rid of these. They smell like desperation." Grabe, di ba? Ang sama ng ugali. Pero sa likod ng kasungitan niyang yan, napapansin ko, gabi-gabi siyang nagpupuyat. Madalas siyang nakatingin sa portrait ng mga magulang niya na namatay sa isang aksidente. Doon ko na-realize, baka kaya siya ganyan kasi takot siyang maiwan ulit. Minsan nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang nag-aayos ako ng mga dokumento. Imbis na sumigaw, bigla siyang nag-iwas ng tingin at nagkunwaring nagbabasa. "Nene, your ponytail is crooked. It's distracting." Sabi niya habang namumula ang tenga. Sus, napakasuplado pero parang may tinatago. Pero syempre, bago pa ako makapagsalita, binalik na naman niya ang pader niya. "Back to work. I'm not paying you to stand there." Sarap talagang piktusan. Mare, heto na ang twist. Isang tanghalian, narinig ko siyang nagrereklamo sa mga pagkain sa hotel. Sabi niya, lahat daw ng kinakain niya ay walang lasa, parang karton. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa kusina ng hotel at nakiusap sa chef. Nagluto ako ng Bicol Express, yung version namin sa probinsya na punong-puno ng sili at gata. Nung dinala ko sa kanya, tinaasan niya ako ng kilay. "What is this peasant food? It looks messy." Pero dahil gutom na siya, tumikim siya ng isa. Mare, akala ko tatawag na kami ng bumbero. Namula ang buong mukha ni Sandro hanggang sa anit. Pawis na pawis siya at halos lumabas ang dila. "Water! Give me water!" sigaw niya. Pero ang nakakagulat, matapos niyang uminom ng isang pitchel na tubig, kumuha ulit siya ng pangalawang subo. At pangatlo, hanggang sa maubos niya lahat. At doon ko nakita ang milagro.
Ngumiti ang bilyonaryo. It's surprisingly good. My mouth is on fire but I feel alive. Pagkatapos nun, binigyan niya ako ng isang maliit na box ng chocolates. Take this and never cook that spicy thing again unless I ask for it. Doon ko naramdaman, Mare, may puso pala ang robot na ito. At ang puso na yon, mukhang nadadaan sa tiyan. Pero gaya ng lahat ng kwento, kailangang may kontrabida. Pumasok sa eksena si Clarissa, ang ex-fiancé ni Sandro. Mare, ang babaeng ito, akala mo ay porselana sa sobrang puti, pero ang ugali, mas maitim pa sa uling. Pagkakita pa lang niya sa akin, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na parang nakakita ng basura. Sandro, darling, why is this thing still in your office? Did you hire her for comedy relief? Nakita ko ang selos sa mga mata ni Clarissa nang makita niyang inaayos ko ang tie ni Sandro. Sinubukan niya akong hiyain sa harap ng mga kliyente. Sinasabi niyang wala raw akong alam kundi maglinis at baka daw may mga kuto ako na kumakalat sa executive floor. Masakit, Mare, lalo na nung narinig ko siyang sinasabihan si Sandro na dapat na akong tanggalin dahil nakakasira daw ako sa image ng kumpanya. Ang masakit pa, parang nakikinig sa kanya si Sandro. Naging malamig na naman si Sandro sa akin. Hindi na niya ako kinakausap tungkol sa probinsya at hindi na rin niya tinatanggap ang luto ko. Isang gabi, nakita ko silang dalawa na magkayakap sa opisina. Pakiramdam ko, tinusok ang puso ko. Bakit ba ako umaasa? Dalagang probinsya lang ako, bilyonaryo siya. Hindi kami magka-level. Ang puot at selos sa dibdib ko, hindi ko na mapigilan. Dumating ang isang napakalakas na bagyo sa Maynila. Natrap kaming dalawa ni Sandro sa loob ng gusali dahil bumabaha na sa labas at nawalan ng kuryente. Sa sobrang dilim, doon ko nakita ang kahinaan ng bilyonaryong robot. Nanginginig si Sandro. May trauma pala siya sa dilim. Dahil nung bata siya, natrap siya sa loob ng kotse nung maaksidente ang mga magulang niya sa gitna ng gabi. Doon ko siya nilapitan. Niyakap ko siya ng mahigpit para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sandro, nandito ako. Hindi kita iiwan. Umiyak siya sa balikat ko, Mare. Ang bilyonaryong akala mo ay walang pakiramdam, humahagulgol na parang bata. Sinabi niya sa akin na si Clarissa lang ang taning link niya sa past niya kaya hindi niya ito maiwan. Pero ako lang daw ang nagparamdam sa kanya na buhay siya. Nene, I was scared of how much I'm falling for you. You make me want to be a better person and that terrifies me. Sa gitna ng dilim at tunog ng malakas na ulan, hinalikan niya ako. Hindi yung pilit, kundi yung punong-puno ng pag-asa. Doon ko nalaman na ang lahat ng sungit niya ay pagtatago lang ng takot. Mahal ko na nga ang lalaking ito, kahit gaano pa siya kasuplado. Pero ang ligaya, napalitan ng trahedya. Kinaumagahan matapos ang bagyo, nagkagulo sa opisina. Nawawala ang isang multi-billion peso contract at ang mga blueprint ng bagong hotel. At hulaan niyo kung kanino nakita ang mga ebidensya. Sa loob ng aking locker. Clarissa set me up. Sinabi niya sa lahat na kaya lang ako lumapit kay Sandro ay para magnakaw ng corporate secrets at ibenta sa kalaban. Pinahiya ako ni Clarissa sa harap ng lahat ng staff. See? I told you she was just a gold digger from the province. Kahit anong paliwanag ko, walang nakikinig. Tinignan ko si Sandro, umaasa na ipagtatanggol niya ako. Pero nanatili siyang tahimik. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya. Ang sakit, Mare. Yung taong niyakap mo kagabi, parang hindi ka kilala ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Sandro, sige, aalis ako. Ipakain mo sa ex mo ang lahat ng pera mo. Hinubod ko ang ID ko at itinapon sa harapan niya.
Naglakad ako palabas ng gusali habang umiiyak sa gitna ng baha. Puot at galit ang nararamdaman ko. Akala ko, siya na. Pero gaya ng sabi nila, sa huli, ang pera pa rin ang mas mahalaga sa mga taong katulad niya. Nagbalik ako sa probinsya, pero hindi ako sumuko. Taga-isla ako, Mare. Hindi kami pinalaking talunan. Bago ako umalis sa opisina, may nakuha pala akong ebidensya. Habang naglilinis ako sa office ni Clarissa nung isang araw, nakita ko ang phone niya na naiwan. Nakuhanan ko ng picture ang mga messages niya sa kalaban ng kumpanya ni Sandro. Gumamit ako ng lumang computer sa barangay hall para ipadala ang lahat ng ebidensya kay Sandro. Isang video record kung saan kitang-kita si Clarissa na kinukuha ang contract sa desk ni Sandro at inilalagay sa locker ko. Nilakip ko rin ang message. Ito ang katotohanan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Sandro. Kailangan ko ng tiwala mo. Pero mukhang wala ka nun. Hindi nagtagal. Kumalat ang balita. Inaresto si Clarissa sa gitna ng isang party. Nabawi ang mga contracts at nalaman ng lahat na siya ang tunay na traidor. Pero ako, nanatili ako sa isla. Nangingisda, nagtatanim at inaalagaan si Lola. Akala ko tapos na ang kwento ko sa Maynila. Akala ko ang bilyonaryo ay parte na lang ng mapait na alaala. Pero nagkakamali ako. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lambat sa pampang, nakarinig kami ng napakalakas na ingay. Isang itim na helicopter ang bumababa sa gitna ng aming barangay. Lahat ng mga bata at matanda napatakbo. Akala nila may gera. Pero bumaba ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa akin. Si Sandro! Pero hindi siya mukhang bilyonaryo ngayon. Gusto tang suit niya, wala siyang sapatos at nadulas pa siya sa putikan pagbaba ng chopper. Nagtawa na ng mga tambay sa tindahan. Nene, don't run away! I traveled 6 hours by land, sea and air just to find you! Sigaw niya habang hinahabol ako. Hinarap ko siya ng walis tingting. Anong ginagawa mo dito sa plado? Baka madumihan ang suit mo. Pero bigla siyang lumuhod sa putikan, Mare, sa harap ng lahat. I'm sorry, Nene. I was a fool. I didn't trust the only person who truly cared for me. Please, come back. Not as my assistant, but as the owner of my heart and my life. Binigay niya sa akin ang isang singsing na kasing laki ng buto ng santol. Kinilig ang buong barangay. Sino ang mag-aakala na sa Isla Verde pala ang magiging wedding of the century? Imbes na sa mamahaling simbahan sa Maynila, sa Pampang kami kinasal. Ang theme? Bicol Express and Roses. Nakakatawa, di ba? Ang mga board of directors ng Villafuerte Group napilitang magtsinelas at kumain sa dahon ng saging. Si Sandro, hindi na siya robot. Ngumingiti na siya. Tumatawa at marunong na ring maglaba kahit laging nasisira ang washing machine. Si Clarissa naman, ayun, balita ko ay naglilinis na siya ng mga banyo sa kulungan. Karma is indeed a digital thing, Mare. Mabilis dumating. Ngayon, buntis na ako sa panganay namin. At alam niyo ang sabi ni Sandro? I hope our baby gets your eyes and your spicy attitude. Ang bilyonaryong akala ko ay yelo ang puso, naging pinakamainit na asawa sa mundo. Ang aral? Huwag matakot magmahal kahit gaano pa kalayo ang agwat nyo. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa taong handang lumuhod sa putikan para lang sa iyo. Mare, akala nyo ba madali ang buhay may asawa na bilyonaryo? Aba, hindi. Dahil mas pinili naming tumira muna sa isla habang buntis ako, kailangang mag-adjust ng lolo nyo. Biruin nyo, si Sandro Villafuerte, ang lalaking dati ay ayaw madumihan ng sapatos. Ngayon ay tagaigib ng tubig sa balon. Nene,
Is the water always this heavy? And why does that rooster keep looking at me like he wants to fight? Tawang-tawa ako, Mare, nung sinubukan niyang mag-uling para magsaing. Namula ang muka, napuno ng uling ang ilong at halos masunog ang kusina ni Lola. Pero imbes na magalit, niyakap niya ako at sinabing ito raw ang pinakamasayang stress sa buhay niya. Nagtayo kami ng maliit na negosyo ng Spicy Gourmet Bicol Express sa isla. Siya ang taga-deliver gamit ang bangka, naka-shades pa at sunblock. Ang saya, Mare. Akala ko talaga ito na yung forever na nasa mga libro. Punong-puno kami ng pangarap para sa baby namin. Pero ang realidad, parang magnanakaw sa gabi. Biglang dumarating ng hindi mo inaasahan. Isang araw, dumating ang mga abogado ni Sandro. Malaki ang problema sa Maynila. Ang kumpanya nila, unti-unting kinakain ng mga utang na iniwan ni Clarissa at ng mga traidor na board members. Kailangan si Sandro sa Maynila. Hindi pwedeng remote work lang. Unti-unti, nagbago si Sandro. Bumalik yung robot niyang Aura. Lagi siyang nasa harap ng laptop, laging may kausap sa phone. At madalas na kaming mag-away dahil hindi ko na siya makausap ng maayos. Nene, I'm doing this for our future, sigaw niya. Pero sabi ko, anong future kung ngayon pa lang wala ka na sa tabi namin? Ang romansa namin, unti-unting nilamon ng corporate world. Nawala yung Sando na tumatawa sa putikan at napalitan ng Sandro na laging galit sa orasan. Isang gabi, nalaman kong binenta niya ang lupang pinapangarap naming tayuan ng bahay sa isla nang hindi man lang nagtatanong sa akin. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Nakatayo kami sa dalampasigan kung saan kami kinasal. Pero imbis na bulaklak, mga maleta ang nasa pagitan namin. Isama mo na kami sa Maynila, Sandro. Sabi ko habang umiiyak. Pero umiling siya. Nene, the city will destroy you. I am becoming the man I hated again just to save this company. I don't want you to hate me while I'm doing it. Mare, doon ko naintindihan. Mahal namin ang isa't isa pero ang mundo namin ay hindi talaga pwedeng magsama ng matagal. Pinili niya ang kanyang korona at pinili ko ang aking kapayapaan sa isla. Walang sigawan, walang sumbatan, puro lang luha. Hinalikan niya ang tiyan ko. Ibinigay ang isang dokumentong nagsasabing sa amin na ang buong Isla Verde at sumakay siya sa chopper nang hindi na lumingon. Pinanood ko ang helikoptero na lumayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang sa langit. Ang bilyonaryong robot bumalik na sa kanyang kaharian ng bakal at salamin. At ako, nanatili akong dalagang sili, matapang, maanhang, pero ngayon ay may sugat na hindi na yata gagaling. Minsan, ang happy ending pala ay hindi ang pananatili sa piling ng isa't isa, kundi ang pagpapakawala para hindi na kayo lalong masaktan. Ito ang huling pahina ng kwento namin ni Sandro.